Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang kwento ng isang kayamanang kasal na may dote na 100 gintong pulseras, ngunit ang nobya ay nakasuot ng unipormeng pulis habang hinahawakan ang kamay ng kanyang amang bulag at duha at ang buong reception hall ay punong bulong at pagamak. Ang biyanang si Doña Carmen ay nagbigay ng ultimatum. Ibigay ang lahat ng ginto at palayasin ang matandang bulag na iyon sa gabiring iyon. Kaya naman, hahayaan ba ngang isang babaeng pulis na yumukod siya sa 100 gintong pulseras o tatayo siya ng may dignidad upang ipagtanggol ang kanyang amang veteranong sundalo? Ito ay isang kwento ng karma, luha at tapang na naghihintay sa inyong pakikinig. Ang liwanag mula sa malaking bahay toreng reception hall ay bumabagsak sa labas ng hardin, nag-ilawan sa mga mukha nga bisitang punong kagalakan. Ang tuktok ng banda ay halo-halong, may malakas na tawanan at mapagkakatiwala ang usap-usapan na lumilihang isang kapaligiran ng kaguluhan na halos hindi na mahinga. Si Maria ay nakaupo sa silid ng paghihintay, matuwid ang likod, ang kanyang pulisyang uniforme ay nakabitin ng tuwid sa tabing ng puting damit, pangkasal isang matalas na kaibahan sa pagitan ng tungkulin at karangyaan. Sa kanyang lig ay mabibigat na gintong kuwintas at hikaw. Ang regalo sa kasal na 100 gintong pulseras na ipinagmamalaki ni Doña Carmen, ang kanyang biyanan, sa harap ng lahat ng mga panauhin upang patunayan ang katayuan ng kanilang angkan. Bawat pirasong ginto ay kumikislap tulad ng mga hindi nakikitang tanikala na pumipilit sa lalamunan ni Maria na nagpapahirap sa kanya sa loob ng dibdib, labis na pagkainis. Sa labas, ang matao ay nagbubulong-bulungan. Ang masalita na parang matalas na kutsilyo ay tumatawid sa mapuwang ng pinto. Talaga namang masuwerte si Maria, isang mababang suweldong pulis pa naman at may amang bulag pa, pero nakapasok pa rin sa mayamang pamilya. Talagang pala ang palat ng kanyang mga ninuno ang nagbunga ng araw na ito. Narinig ni Maria ang bawat salita, ngunit ang kanyang mata ay hindi nagpakita ng kahit anong pagkagambala. Itinutuon lamang niya ang kanyang paningin sa kanyang ama. Ang matandang lalaki ay nakaupo sa tabi niya sa kanyang lumang unipormeng militar. Ang dibdib ay puno ng medalyang kumupas na sa panahon ngunit nagbibigay pa rin ng kakaibang dignidad. Ang kanyang mamata ay malabo dahil sa sugat sa digmaan noong una. Laging nakapikit. Ang kanyang mamanipis at nanginginig na kamay ay naghahanap ng landas sa pamamagitan ng likas na instinct. At pagkatapos ay tumigil sa balikat ng unipormeng pulis ng kanyang anak. Pinisil niya ng mahinahon ang balikat. Ang kanyang boses ay nanginginig habang tinatanong ng dahan-dahan, "Maria, maligaya ka ba, anak?" Ang bahay ng mga taong ito ay napakarealidad. Natatakot lang ako na ang pagupo ko rito ay makakahiya sa iyo sa harap ng iyong makasamahan at makapipinsala sa reputasyon ng pamilya ng iyong asawa. Nasaktan si Maria at hinawakan ng mahigpit ang magaspang at makapal na mga kamay ng kanyang ama. Nadama ang lamig mula sa mga lumang piltik sa kanyang balat. Nagsalita siya ng mahinahon ngunit may determinasyon. "Huwag kang magsalita ng ganyan, Itay. Si Daniel ay nangako sa akin na samahan tayo sa pag-alaga sa iyo habang buhay. Ikaw ang pinakadakilang pagmamalaki ko, ang dahilan kung bakit ko isinusuot ang uniformeng ito. Walang sinuman ang pinapayagan na kumuha ang kaunting paggalang sa iyo." Naramdaman ni Maria ang puso niyang kumukurot nang makita ang mapagmahal ngunit buong hiya na ngiti ng kanyang ama. Hindi niya nakikita ang karangyaang ito. Naramdaman lamang niya ito sa pamamagitan ng matinding pabango at tunog ng mga salamin at kubyertos. Ang matunog na ganap na ibang-iba sa kanyang buhay ng putik, bala at pagbuksong ang bomba. Ang kakulangan ng hangin sa silid ay patuloy na lumaki ng lumaki habang ang magrupo ng mapanauhin ay patuloy na dumadaan. Itinapon ang mga mapag-usap at mapanghamak na tingin sa loob ng silid. Tiningnan nila ang lumang uniforme ng matanda tulad ng pagtingin sa isang bagay na kakatwa na naliligaw sa gitna ng palasyong ito. Hinikpitan ni Maria ang kanyang makamay. Naintindihan niya ang kalupitan ng pera ng higit sa sinuman. Maari nitong pinturahan ng ginto ang isang kasal, ngunit maari rin nitong maubos ang pagpapahalaga ng isang
tao sa kanilang sarili sa isang kisap mata lamang. Isa siyang mataas na opisyal nga pulisyang Pilipinas, kinakaharap niya ang nga pinakamapanganib na mga kriminal. Ngunit ngayon, sa harap ng walang nakikitang paghatol ngang grupo ngang mataas na lipunan, naramdaman niyang mahina dahil hindi niya maaring protektahan ang kanyang ama mula sa lahat ng mga puso na pampublikong opinyon na nakatutok sa kanya. Sa pangunahing bulwagan, ang mikropono ay nagsimulang tumutuktok ng paulit-ulit, ang pahayag na ang formal na seremonya ay malapit ng magsimula. Bawat himik ng musika ay parang pumupukpok sa isip ni Maria. Tiningnan niya ang kanyang sarili sa salamin, isang maningning na nobya, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nagsusumikap na ipagtanggol ang isang bagay na tinatawag na mga tao na dignidad ng isang sundalo. Tinanong ni Maria ang kanyang sarili, ang 100 gintong pulseras ba ay talagang isang basbas o isang presyo lamang upang bilhin ang kalayaan at pagpapahalaga sa sarili niya at ng kanyang ama? Naalala niya ang mata ni Daniel kanina, mabilis na lumakad para salubungin ang mga bisita. Lamang nagawa pang sabihin sa kanya na panatilihing tahimik ang kanyang ama upang hindi siya makasagabal sa mga tao. Ang kanyang kabutihang loob ay tila natabunan ng napakalaking anino ni Doña Carmen at ng reputasyon ng pamilya. Sa kadiliman ng kanyang bulag na mga mata, ang matanda ay parang nakaramdam ng mabilis na pahinga ng kanyang anak. Mahinahon siyang humigpit ng kamay kay Maria. Lumabas ka na, anak, ayos lang ako dito. Huwag kang mag-alala sa akin at makagalit sa iyong biyenan. Ang salita ang ama ay parang kutsilyo sa puso ni Maria. Hindi niya maatim na payagan ang kanyang ama na mag-urong tulad ng isang nakasalang tao sa masayang araw ng kanyang anak. Tumayo siya, inaayos ang kanyang postura, ang kanyang nga mata ay nagbibigay ng determinasyon ng isang opisyal. Kung ang mundong ito ay nais gumamit ng ginto at pila upang sukatin ang halaga ng matao, gagamitin niya ang lakas ng isang sundalo upang patunayan na sila ay nagkamali. Ang pintuan ng silid ng paghihintay ay bumukas at isang mamahaling halimuyak ng pabango ang pumasok. Si Doña Carmen ay pumasok, ang damit at alahas ay puro nakikislap mula sa ulo hanggang sa paa, ang ngiti sa kanyang mga labi ay perpekto hanggang sa punto ng pagkukunwari. Hindi niya inabalahin ang matanda kahit isang beses. Ang kanyang matatalas na mata ay lumipat sa ginto sa lig ni Maria tulad ng pagkuha ng inventaryo nga ari-arian, at pagkatapos ay nagsalita ng mataas, Maria, tapos ka na ba, anak? Pumunta ka na sa bulwagan, nandito na ang lahat ng FIP, na panauhin lahat sila ay estratehikong kasosyo ng aming pamilya. Dapat kang magningning, huwag mong dalhin ang muka ng investigador dun at masira ang buong kasal. Si Doña Carmen ay lumapit, nagpanggap na inaayos ang belo ni Maria, ngunit talagang lumayo siya malapit sa tainga ng babay at nagsalita ng mahinahon, sapat lang para marinig ni Maria. Sabihin mo sa matandang iyon na manahimik doon. Kapag tapos na ang handaan, magpapadala ako ng tao upang ilabas siya sa likod na pintuan. Huwag siyang lalakat ng paligid sa pangunahing bulwagan, baka hatulan kami ngang gabisita. Ang isang mayamang kasal na may isang bulag na matanda na nakaswot ng lumang uniforme na gumagala, ay anong hitsura ang ibibigay nito sa aming pamilya? Pagsasabi nito, lumingon siya sa matanda na may kalahating tingin, isang masamang titik na parang gustong alisin ang kanyang presensya mula sa maningning na katotohanan ng sabay-sabay. Tumayo si Maria ng tahimik, ang kanyang mga ngipin ay ginapit ng mahigpit hanggang sa sakit. Nakita niya ang mga tainga ng kanyang ama na bahagyang humigpit. Kahit hindi niya makita, napakasensitibo niya sa tonong paghamak. Ang galit sa loob ni Maria ay lumaki tulad ng mga alon. Plano sana niyang magsalita, ngunit si Doña Carmen ay mabilis na hinawakan ang kanyang braso at hinila siya patungo sa bulwagan ng salusalo. Nagpapanatili pa rin ang matanda ng pekang ngiti sa kanyang mga labi, nagtatawang magili sa mga bisita habang naglalakad, ngunit ang kamay na humahawak kay Maria ay matigas at malamig tulad ng isang barahan ng bakal. Lumingon si Maria sa likod. Ang kanyang ama ay nakaupo pa rin doon,
nag-isang naiwan sa malawak na silid. Ang anino niya ay mahaba sa makintab na sahig nag-isa at napakaliit. Ang ilaw ng bulwagan ay biglang naging maliwanag. Ang palakpakan ay malakas nang lumabas ang nobya, ngunit sa loob ni Maria ay may isang malawak na kawalan at lumalaking pagkasuklam. Ang gabing kasal ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang labanan upang ipagtanggol ang pagmamalaking sundalo sa loob niya ay opisyal nang nagsimula. Alam niya na sa likod ng mga ngiting ang papuri ay isang kailaliman ng pagkukunwari kung saan ang ginto ay nagsisikap na lunurin ang mabubuting kaluluwa. Lumakad si Maria. Bawat hakbang sa pulang karpet ay mabigat na parang may tingga. Hindi siya tumingin kay Daniel na naghihintay sa altar na may maluwag na ngiti. Tumingin siya sa kumupas ng mga medalya ng kanyang ama na nagliliwanag sa alaala. Ang 100 gintong pulseras ay talagang malaki. Maari nitong bilhin ang pagtatangkilik ng buong lungsod na ito, ngunit hindi nito mabibili ang pagkukong kanyang ulo at ng kanyang ama sa harap ng kalupitan ng pera. Nang matapos ang handaan, ang mga maliwanag na kulay na ilaw ay pumanaw, iniwan ang malaking tahanan sa malamig na katahimikan ng isang konkretong gusali. Pumasok si Maria sa pangunahing sala. Ang matakong ng kanyang high heels ay nagtatambol sa sahig na marmol na nagbibigay na tuning na tuyong ingay. Ang belo ay tinanggal, ngunit ang 100 gintong pulseras ay nandun pa rin, nakakurot ng mapanguyam sa ilalim ng dilaw na liwanag ng aranya. Si Doña Carmen ay komportableng nakaupo sa isang malaking upuan na nakabalot ng katat. Ang kanyang mata ay wala nang nagmamadaling hitsura ng pagtanggap ng bisita, pinalitan ng isang nakakakilabot na katahimikan. Nang makita niyang pumasok si Maria, hindi siya nagalit kundi bahagyang ngumiti, isang ngiting punong kabutihan at indulhensya, at bahagyang tinapik ang upuan sa tabi niya. Maria, halika, umupo ka kasama ako. Napagod na ang buong araw. Ang pagiging manugang sa mayamang pamilya ay hindi ganon kasimple, hindi ba anak? Si Doña Carmen ay dahan-dahang nagbuhos ng isang tasa ng tsaa na may kaakit-akit na halimuyak ng sampagwita. Hinawakan niya ang kamay ni Maria. Ang kanyang boses ay malambot na parang nagbubuhos ng pulot sa tainga niya. Anak, tingnan mo ito, ang 100 gintong pulseras na ito na ibinigay ko sa iyo ay ang mukha ng aming pamilya. Minamahal kita tulad ng sarili kong anak, kaya naman gusto kitang maging pinakamaningning. Ngunit anak, ang pagiging asawa ng isang negosyante, ang pagiging manugang sa isang malaking korporasyon, ang pinakaimportanteng bagay ay ang pag-alam kung paano pangalagaan ang karangalan ng pamilya. Huminto siya sandali. Ang mapagmahal na mga mata niya ay tumitingin ng malalim sa mga mata ni Maria. Ang boses ay bigla na may taos-pusong tono. Alam ko na isa kang mapagmahal na anak. Iyon ang ugaling pinakapiнаhahalagahan ko sa iyo. Ngunit isipin mo, ang iyong ama ay hindi nakakakita at sanay siyang mamuhay sa lalawigan na may bukas na espasyo, natural na hangin. Isang matanda ang ilagay sa ganitong napakalaking bahay na may nakasarang pintuan buong araw, na nakikinig lang sa aircon at elevator. Natatakot akong mahirapan siya at makasakit. Kung mahal mo ang iyong ama, piliin mo ang pinakaangkop na lugar para sa kanyang kalusugan, tama ba? Natigilan si Maria. Ang kahinahunang loob ni Doña Carmen ay pumigil sa kanya bago pa niya may bigay ang kanyang reaksyon. Kasi simula pa lamang niyang magsalita nang putulin siyang biyenan sa pamamagitan tonong pagmamalasakit sa iba. Napag-usapan ko na ito kay Daniel. Sa probinsya ay may magandang feng shui at malinis na hangin at malapit sa makapitbahay. Pinlano ko na ito. Bukas, ibibigay ko sa driver na ibalik ang iyong ama ng maaga at magpapadala akong dagdag na pera para sa kanyang maayos na pagtanda. Dito, puno ngang malalaking negosyanteng bisita at maingay. Ang isang matanda na may kapansanan ay maaring matisod at masugatan, at ikaw ay abala sa trabaho, maagang alis at huling uwi. Sino ang mag-alaga sa kanya ng mas mabuti kaysa sa mga tao sa lalawigan? Naramdaman ni Maria ang kanyang dibdib na nababara. Ang mga salita tungkol sa kalusugan ng kanyang ama, tungkol sa katahimikan niya, ay talagang makataong pakinggan, ngunit sa katotohanan ay
isang matulis na patalim na pumuputol sa nag-iisang ugnayan niya sa kanyang mahal na tao. Bahagyang hinikpitan ni Doña Carmen ang kamay ni Maria. Ang boses ay malambot pa rin ngunit nagsisimula nang magpakita ang makondisyon. Bilang manugang sa pamilyang ito, dapat kang matuto kung paano pakawalan ang hindi nararapat na bigat upang makapagkonsentrat ka sa karera ng iyong asawa. Gupitin ang mga ugat ng kasalungatan at kahirapan sa buhay, at saka ka lang magiging karapat-dapat sa lugar na ito. Nais ko ang pinakamabuti para sa iyo. Walang sinuman ang mag-aasa ang isang bulag na matanda sa gitnang ganitong maringal na tahanan para tawanan ng manataw. Naintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Itinulak ni Doña Carmen ang pulang pelus na kahon patungo kay Maria. Ang ngiti ay nananatili sa kanyang ngalabi ngunit ang mga mata ay malamig. Ngayon, tanggalin mo ang lahat ng gintong iyon at ilagay dito, akin na itong pangalagaan. Mababa ang iyong sweldo bilang pulis. At madalas kang magduty sa gabi, mapanganib ang magdala ng maito. Inaalagaan ko ang maito para sa kinabukayan ninyo, para hindi ka matukso na dalhin ang pera ng pamilya ng asawa mo para suportahan ang iyong sariling pamilya ng labis. Ang pamilyang ito ay may mga patakaran, ang pera ay dapat nasa isang lugar para lumago. Tumingin si Maria sa kanyang biyenan. Pagkatapos ay sa Daniel na nakatayo sa sulok ng silid. Inibagsak niya ang kanyang ulo, ganap na walang salita para ipagtanggol ang kanyang asawa. Ang pagkabigla ay nagsimulang tumagos sa isipan ni Maria. Isa siyang opisyal ng pulis, nagprotekta ng katarungan sa buong buhay niya, ngunit ngayon ay nakatayo siya sa harap ng isang labirinto ng pagkukunwari, kung saan ang matamis na mga salita ay ginagamit upang magsagawa ng isang walang awa na pag-aalis. Nang mapansin ni Doña Carmen na tahimik pa rin si Maria, ang ngiti sa kanyang labi ay biglang naging mas matalim. Mahinahon siyang naglagay ng pulbos. Huwag akong pilitin na magsalita ng 2 beses. Bukas ng umaga, may naghihintay na sasakyan sa pintuan. Kung talagang minamahal mo ang iyong ama, hayaan mo siyang bumalik sa kinaroroonan niya. Pero kung balak mong gawing bahay ampunan ang tahanan na ito at dalhin ang matandang bulak na ayon dito, huwag kang magreklamo kung maging malamig na ako sa iyo. Ang bahay na ito ay hindi pa bahay para sa mga may kapansanan. Naintindihan mo ba? Bawat salita ni Doña Carmen ay parang isang sampal sa pagmamalaki ni Maria na matagal ng pinairal. Ang matamis na mga salita sa simula ay ngayon ay naihayag na rin bilang mga nalalasong talim. Lumingon siya sa maitim na pasilyo kung saan ang kanyang ama ay nakaupo, nakukurukuto sa isang kahoy na upuan. Ang kanyang mananginginig na kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkot dahil narinig niya ang mabaksik na planong kanyang biyenan. Si Daniel ay lumapit lamang ngayon. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Maria. Ang boses ay halos umiyak sa pagkahiya. Maria, pakiusap, pakinggan na natin ang nanay. Mayroon siyang punto, kapag ang tatay mo ay nandito, magiging masama ito para sa iyong karera. Kukuha akong magandang apartment sa lalawigan para sa tatay mo. Ngumiti si Maria nang may kapaitan ang ngiting ganap na pagamak. Napagtanto niya na ang kabutihang loob na binanggit ni Daniel ay isang murang takip lamang para itago ang kahinaan ng isang anak na hindi kailanman lumaki. Lumapit siya sa kanya. Inilaga si Daniel sa sulok ng dingding. Ang boses ay bagsak sa pagitan ng kanyang mangipin. Mag-hire ng apartment. Ay tinuturing mo ba ang aking ama bilang isang pabigat na kailangang itapon ng malayo? Alam mo ba na ang mga mata nga aking ama ay nawala sa pagprotektang kapayapaan para sa mga taong tulad mo na nakaupo dito at nag-enjoy? Ang iyong kabutihang loob ay katumbas lamang ng ilang pisong bayad sa renta, Daniel? Sa puntong iyon, si Doña Carmen mula sa likod ay humakbang pasulong. Malakas na tinapik ang balikat ng kanyang anak para bigyan ng lakas ang duwag. Ngumisi siya, ang mamata ay punong tagumpay habang tinitignan si Maria. Huwag mo siyang pilitin pa. Ang aking si Daniel, mula pagkabata hanggang ngayon, ay hindi sumalungat sa kahit isang salita ko.
Ang lahat na mayroon siya mula sa kotse na sinasakay niya, damit na isinusuot niya, hanggang sa posisyon bilang manager ng negosyo lahat ay nanggaling sa aking bulsa. Obligado siya sa akin habang buhay sa bawat butil ng kanin, kaya hindi siya mag-aatubiling ibaksak ang isang bulag na matanda para sa aking kapakanan. Ang salita ni Doña Carmen ay parang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa nalalabi pang pag-asa ni Maria. Tumingin siya kay Daniel, umaasa na lalaban siya, natatayo para sabihin ang isang salita ngang katarungan para sa kanyang ama. Ngunit hindi si Daniel ay nakatayo pa rin doon. Yumuko ang ulo, ang mga kamay ay magkasamang nakasabit sa ganap na pagsuko. Ang katotohanan ay hayah na. Si Daniel ay hindi ang malakas na lalaki na kanyang iginagalang, isa lamang siyang dekorasyon sa koleksyon ni Doña Carmen, isang malaking batang nakatago sa lilim ng kanyang ina para mapanatili ang walang kahulugang maluho at magilaw na pamumuhay. Ang pakiramdam ng pagguho ng idolo ay nagpapahirap sa dibdib ni Maria. Ang lalaking dating nangakong panghabambuhay na suporta na nagsabi na magiging sandigan niya at ang kanyang ama ngayon ay kasabwat, ang kanyang ina sa pagpapadala ng isang matandang may kapansanan sa labasang tahanan sa gabing ang kasal. Naramdaman ni Maria ang sarili niyang nakakatawa isang mataas na opisyal ng pulis na bihasa sa pagbabasa ng matao sa pamamagitan ng makaso at gayon pa man ay bulak sa sariling piniling asawa. Napagtanto niya na ang uniformeng suot niya ang tunay na karangalan. Ang damit pangkasal naman ay isang bitag na nagnanakaw ng kanyang kalayaan. Nagpatuloy si Doña Carmen na magbuhos ang matatalas na salita. Tingnan mong mabuti, Maria, ang aking anak ay matalino. Alam niya kung ano ang mahal at kung ano ang mura. Ang 100 gintong pulseras na ibinigay ko sa iyo ay sapat na para bilhin ang 10 buhay ng mamatanda tulad ng kanya, kaya huwag mong gamitin ang iyong moral na pakikiusap para takutin kami. Kung nais mong manatili rito bilang may bahay, matahimik na alisin ang ginto at lagyan ng pirma ang sulat na nagpapahintulot sa matanda na umuwi sa lalawigan bukas ng umaga. Kung hindi, huwag kang magreklamo kung maging malamig na ako. Hindi sumagot si Maria, dahan-dahan siyang umurong, ang mga mata ay matalim sa sakit na lampas na sa luha. Nakita niya ang kabababaan na hayak sa bawat kilos ni Daniel nang patuloy siyang pumili ng katahimikan para mapanatili ang personal na interes. Biglang naiintindihan niya na ang kahinaan ng pag-ibig ay mas nakakatakot pa kaysa sa pagtataksil dahil dahan-dahan nitong sinisira ang pagkatao ng isang tao ng tahimik at walang awa. Sa oras na iyon, mula sa maitim na bahagin ng pasilyo, may banayad na ingay, ne tungkod na kumakatok sa sahig ne bato. Mabilis na lumingon si Maria. Ang puso niya ay halos tumigil nang makita ang payat na anino ng kanyang ama na nakatayo doon sa simula pa. Ang matanda ay nakasuot ng lumang uniforme. Ang kanyang tuyong magakamay ay mahigpit na nakahawak sa tungkot na nagpapakita ang maugat. Ang kanyang bulak na mga mata ay nakatutok sa direksyon ng matinig. Kahit hindi niya nakita, narinig niya ang buong kwento mula sa mga panginsultong salita ni Doña Carmen hanggang sa kahihiyang kahinaan ng binata na kanyang pinakakatiwalaan at minamahal nun. Nakita ni Maria na ang kanyang ama ay nangingini hindi sa takot, kundi sa kahihiyan ng isang sundalo na hinahamak sa lugar na dapat sana ay tahanan ng kanyang anak. Nakatayo siya doon ng walang galaw, tulad ng isang nawawalang estatwa sa gitna ng maringal na bahay. Nasaksi niya ang buong murang palabas ng mga mayamang tao na ang puso ay basura. Ang ilaw ngang ara niya ay humampas sa nakakalungkot na mukhang matanda at kita ngang matinding pagkabigo at sakit ngang isang ama nang mapagtanto niya na ang kanyang sakripisyo ay tinitimbang at sinusukat gamit ang mga walang kalulugang ginto. Ang mahigpit na hawak ng matanda sa kanyang tungkod ay parang panghuling pahayag tungkol sa pagpapahalaga sa sariling isang sundalo. Tumingin si Maria sa kanyang ama at pagkatapos ay sa magkasalawak na nagkukumilong na lalaki at babae sa harap niya. Alam niya na ang hangganan sa pagitan ng karangalan at material ay ganap na napunit. Ang katahimikan ni Daniel sa sandaling nakatayo
Ang kanyang ama doon ay ang pangwakas na pagtanggap ng kasal na ito. Ang anino ngama ay naka-freeze sa pasilyo. Ang tungkot sa kanyang kamay ay nanginginig sa bawat humahinga niyang hininga. Hindi nagsalita ang matanda ngunit ang kanyang tuyong magalabi ay gumagalaw, parang niluluon ang kahihiyan pabalik sa kanyang payat na dibdib. Naintindihan niya na ang kanyang presensya ngayon ay isang tinik sa mayamang kasal ng kanyang anak. Sa ugalingang matandang sundalo na mas pipiliin ang marangal na kamatayan kaysa kahiyahiyang buhay, dahan-dahan siyang lumiko. Ang nanginginig na mga paa ay dahan-dahang tumitindig sa bawat maliit na hakbang sa makinis na sahig ng marmol. Nais niyang umalis, nais niyang mawala, agad mula sa maliwanag ngunit malamig na lugar na ito para hindi mahirapan ang kanyang anak, para hindi mapahiya ang unipormeng pulis ni Maria sa paghamak ng pamilya ang asawa. Ngunit ang kadiliman sa ilalim ng kanyang malabong mamata at ang takot sa kanyang isipan ay nagpasakamay sa kanya. Natisot ang kanyang mahakbang sa base ng isang mamahaling malaking paso na nakatayo sa sulok ng bulwagan. Isang bagay na sinasabing priceless ni Doña Carmen, ang paboritong bahaing pamilya na tinuturing niyang sagisagang feng shui ng tahanan. Bang! Isang tuyo at matalas na ingay ang tumaas, pumutol sa nakakalubog na kapaligiran ng malaking bahay. Ang mabasak na piraso ng paso ay nakawatak-watak sa paligid ng paang matanda. Ang ilaw nga niya ay nagpapakita ng mamatalas na piraso parang mga talim na nakatatawa sa kawalang lakas ng matanda. Bago pa mawala ang tunong pakasirang paso, si Doña Carmen ay lumabas na mula sa sala tulad ng isang mabangis na hayop na natabunan ng apoy. Ang mukha niya ay nawarak, ang mga mata niya ay nakataas habang tinitignan ang mga gwibaing nasa sahig at pagkatapos ay nakatutok sa matanda na nakatayo nang nanginginig sa gitna ng mga basak na piraso. Sumigaw siya. Ang tinig ay nakakasakit sa tainga. Diyos ko, ang aking pampaswerte na paso, ikaw na bulag at walang silbi. Alam mo ba kung makano ang iyon? Ang buong buhay mo pati ang lahat ng ari-arian ng iyong pamilya ay hindi mababayaran kahit isang piraso nito, kaya ka talagang malas, pampasama ng swerte. Huweng, sabihin mo sa mga tauhan ko na ilabas ang matandang iyon sa pintuan ngayon din, huwag nang hayaang manatili pa rito. Si Daniel ay nakatayo ng walang galaw, tinitingnan ang mabasak na piraso ng paso ng may pagsisisi, ngunit hindi pa rin lumapit para tulungan ang kanyang biyenan. Nagsalita lamang siya ng marahan. Naku po, tatay, bakit kayo nagpakaliit? Sinabi ng nanay na manahimik kayo sa isang lugar. Tumakbo si Maria patungo sa kanyang ama. Hindi pinansin ang matalas na pirasong paso na maaring manakaw sa kanyang paa at yumakap sa payat na balikat ng matanda na nanginginig. Narinig niya ang kanyang ama na nagatatamol. Ang boses ay patuloy na napuputol dahil sa takot at kahihiyan. Maria, hindi ko sinadya, nais ko lamang lumabas para hindi ka mahirapan. Humihingi akong tawad, ginawa ko kang mahirap anak. Hindi huminto si Doña Carmen, ang galit ay patuloy na lumalaki. Itinuro niya ang kanyang daliri sa mukhang matanda, lumalabasan ang laway. Ang pahinging tawad ba ay sapat? Walang silbing tao. Nasaan ang matauhan? Ilabas na ninyo ang matandang iyon sa pintuan. Huwag na siyang hayaang tumayo rito at mapahiya ang mabisita. Ilabas siya ngayong gabi. Ang kakayahang tisin ni Maria ay nakarating na sa pinakadulo. Ang apoyng galit ay sumiklap. Sinunok ang lahat ng natitira pang pasensya sa pusong mandirigma. Naramdaman niya ang init mula sa mga medalya sa dibdib ng kanyang ama na pumasok sa kanyang palad. Ito ay dugo, luha, mga matang naiwan sa larangan ng digmaan upang ipalit ang kapayapaan para sa bansang ito. At ngayon, ang mataong komportable at palaging may pagkain at pera ay nangahas na gumamit ng salitang walang silbi para insultuhin ang isang bayani. Ang lakas ng isang mataas na opisyal ng pulis at ang pagpapahalaga sa sarili ng isang matapat na anak ay nagkaisa sa isa na pinilit si Maria na tumayo ng mabilis. Tumingin siya kay Doña Carmen, ang mata niya ay hindi napagsagot ng isang bagong manugang, kundi ang talim at dignidad ng isang taong nagpapatupat ng batas na kinakaharap ang isang seryosong insulto sa dignidad ng tao. Sa loob ni Maria ay naging malinaw ang isang determinadong desisyon. Ang isang daang gintong pulseras ay talagang malaki.
ang bahay toreng ito ay talagang maringal, ngunit ito ay basura lamang kung ilalagay sa timbangan kasama ang karangalan ng kanyang ama. Ang karangalan ng isang sundalo ay sagrado, walang pera o ginto ang may karapatang yurakan ito. Patuloy na nagalit si Doña Carmen. Kinuha niya ang isang maliit na basket ng bulaklak malapit sa kanya at plano na itapon ito sa matanda para masabwat ang kanyang galit. Lumayo na. Lumabas na sa aming bahay bago pa kita ipasok sa kulungan dahil sa pagwasak ng ari-arian. Humakbang pasulong si Maria ng isang hakbang. Ang mga paa ay maluwag at matibay. Haranganan niya ang harapan ng kanyang ama ng may postura ng isang opisyal na nakatayo sa linya ng laban. Itinaas niya ang kanyang braso upang pigilan ang marahas na kilos ng kanyang biyenan sa hangin. Ang mga mata ni Maria ay parang talim na nagpirmi sa mapula-pulang mukha ni Doña Carmen na galit na galit. Ang boses niya ay malakas, hindi napakaingay, ngunit bakal ang tunok, malinaw sa bawat salita, na nagpapanginig sa buong bahay tore sa pamamagitan ng lakas nito. Doña Carmen, tihilan na. Ang katahimikan ay bumagsak sa espasyo. Si Doña Carmen ay natigilan. Ang basket ng bulaklak sa kanyang kamay ay halos nahulog sa gulat sa saloobin ng kanyang manugang. Si Daniel ay nakatayo sa likod, namumutla, hindi makapaniwala na ang kanyang asawa na dati ay kalmado ay makakapaglabas ng ganitong nakakatakot na lakas. Hindi sumil si Maria, nakatayo siya doon tulad ng isang matibay na bundok, nagpoprotekta sa bulag na ama sa likod niya, handa na harapin ang lahat ng kasalukuyang kabulukan na nagtatago sa ilalim ng karapatan. Tumayo ng walang galaw si Doña Carmen. Ang kamay na may hawak na basket ng bulaklak ay hindi nagalaw sa hangin. Ang mukha na mapula sa galit ay ngayon ay namumutla sa harap ng nangingibabaw na salobin ng kanyang manugang. Ang buong malawak na bulwagan ay tuluyang napatigil. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na pahinga niya at ang ulan na nagsisimulang bumuhos sa labas ng bintana. Hindi sumil si Maria. Ang mamata niya ay nakatutok sa kanyang biyenan. Isang malinaw na pagtatatag ng hangganan sa pagitan ng dignidad ng tao at ng pera ang nangyari sa loob ng bahay na ito. Si Daniel ay humakbang pasulong. Ang boses ay nanginginig ng sumubok na pigilan ang lahat. Maria, nababaliw ka na ba? Humihingi kang tawad kay nanay agad-agad. Dahil sa isang paso lang ay sisirain mo ang buong tahanan. Lumingon si Maria kay Daniel. Ang mga mata niya ay walang natitirang pagmamahal, tanging ganap na pagamak ang para sa duwag na nakatayo sa harapan niya. Malamig niyang sinabi, "Tama ka, hindi ako nababalif. Kakagising ko lamang sa panaginip. Ang isang paso ay priceless para sa inyo, ngunit ang isang tao, isang ama, isang sundalo na nagalay ng lahat ay itinuturing ninyong naktapon. Ang inyong kabutihang loob ay isang manipis na patong ng pintura na nagtatago ng bulok na kaluluwa sa loob." Habang sinasabi ito, itinaas ni Maria ang kanyang kamay sa kanyang lig at determinadong tinanggal ang unang gintong kwintas. Ang ingay ng nakakabangga-bangang metal ay tuyong tumutunog. Sunod ay ang mabibigat na gintong bracelet sa kanyang mapulso. Ang mga mamahaling singsing na ilang oras pa lamang ang nakaraan ay ipinagmamalaki ni Doña Carmen na iniswat sa kanya tulad ng isang pagbibigay ng biyaya. Tinanggal ni Maria ang bawat isa, walang kahit bahagyang pag-aatubili. Ang kanyang makamay ay gumagalaw ng tiyak, parang tinatanggal ang malayer ng hindi nakikitang tanikala. Tinipon niya ang lahat na ito at inihagis ng malakas sa pelus na kahon na nasa mesa ng saa. Ang tunog gumuguhit na ginto ay malakas at masakit sa tainga, parang isang makatotohanang sagot na ibinabalik ang kayabangan ni Doña Carmen. Tumitingin ng tuwid si Maria sa kanyang biyenang, nanginginig sa gulat. Ang 100 gintong pulseras ay malaki, ngunit hindi nito mabibili kahit isang buhok ng aking ama, at mas lalong hindi nito mabibili ang pagpapahalaga sa sarili ng isang sundalo. Dapat mo itong maalala, ang taong tinatawag mong bulag at walang silbi ay nag-iwan ng kanyang mamata sa larangan ng digmaan para ang mataong tulad mo ay makaupong komportable dito at makapagmataas gamit ang pera na ito. Walang sinuman ang may karapatang hamakin ang mataong tulad niya, lalo na ang mataong tulad mo na sumasamba sa material na bagay ng higit sa buhay ng tao.
Lumapit si Daniel at sinubukang hawakan ang kamay ni Maria. Ano ang gagawin mo? Huwag kang magmadali, kakakasal pa lang natin. Winalis ni Maria ang kanyang kamay. Ang boses niya ay tulad ng hatol. Daniel, kaya kong mag-alay ng buhay ko para sa bayan. Ngunit hindi ako makabubuhay kasama ang isang asawang hindi makaipagtanggol ngang karangalan ng kanyang biyenan, isang taong handang lumuhod sa pera ng kanyang ina at hayaan ang isang veteranong sundalo na insultuhin. Ang kasya na ito ay nagtatapos dito. Lumiko si Maria at dinala ang kanyang ama pabalik sa silid ng paghihintay. Ipinikel niya ang pinto, binalewala ang sigaw ni Doña Carmen at ang pananalangin nagbabagsak ng pinto ni Daniel sa labas. Sa maliit na silid, tumingin si Maria sa sarili sa salamin. Ang puting damit pangkasal ay ngayon ay tila magaspang at huwad. Mabilis niyang hinubad ang maiksi at magarang tela, muling isinuot ang kanyang opisyal na unipormeng pulis na may matibay at tuwid na tahi. Nang ang badge ng kanyang serbisyo ay muli na nakasabit sa kanyang dibdib, naramdaman ni Maria na ang kanyang dibdib ay biglang naging magaan. Ito ang tunay na kanya, ito ang lugar na kinaroroonan niya, hindi sa gitnang walang kalulugang ginto. Muli na bumukas ang pintuan ng silid ng paghihintay at lumabas si Maria sa postura ng isang opisyal ng pulis. Wala na siyang dating mahiyaing pagkatao ng nobya, kundi isang mataas na opisyal na punong ng lakas. Nang makita ni Doña Carmen at ni Daniel ang uniforme sa katawan niya, hindi sila makahakbang. Ang kapangyarihan ng isang nagpapatupad ng batas ay nagpabago ng karangalan ng buong malaking tahanan. Yumuko si Maria para kunin ang tungkot at ibigay ito sa kanyang ama. Pagkatapos ay mahigpit na hinawakan ang magaspang na kamay ng matanda. Tumingin siya kay Daniel sa huli. Ang boses niya ay kalmado at nakakatakot. Ibinalik ko sa iyo ang lahat kasama na ang titulo na manugang sa mayamang pamilya. Mula ngayon, ako at ang aking ama ay walang utang sa tahanan na ito. Inakay ni Maria ang kanyang ama, ang baksa kanyang balikat ay may ilang personal na gamit. Nang may karangalan na lumakat sa bulwagan na puno nga basak na piraso ng paso, hindi siya lumingon kahit isang beses. Patuloy pa rin ang malakas na ulan sa labas, ngunit ang mahakbang ngang magama ay napakamatatag sa landas patungo sa pintuan ngang malaking tahanan. Ang ilaw mula sa mga postengang ilaw sa kalsada ay bumababa, nagliliwanag sa aninong dalawang tao, isa matanda, isa bata, lumalakat sa gitna ng gabi, ngunit ang kanilang makaluluwa ay punong liwanag ng kalayaan. Naramdaman ni Maria ang kamay ng kanyang ama sa loob ng kanyang palat na pakakakaiba. Hindi na nanginginig ang kamay ng matanda tulad ng nang nakaupo siya sa bulwagan. Mahigpit niya itong hawak. Lumalakad ng may ritmo kasabay ng tungkot na kumakatok sa kalsada. Alam ni Maria na tamang desisyon ang ginawa niya. Ang kapayapaan ngayon ay mas mahalaga kaysa sa anumang ginto sa mundo. Naprotektahan niya ang kanyang pinakamahal na tao, naprotektahan ang pagmamalaki ng isang veteraning sundalo laban sa insulto ng mga mababang material na halaga. Ang malamig na hangin ay humihip, ang gunit ang puso ni Maria ay init na init. Ang tunog ng ulan ay nagtatambol ng walang tigil sa bubong ng lumang komunal na pabahay. Para kay Maria, ang pamilyar na tunog na iyon sa sandaling ito ay kasing tahimik ng kapayapaan. Ang maliit na kwartong wala pang 20 metro kwadrado, may mga dingding na may nagagalagang apok sa ilang bahagi, ngunit ang amoy ng lumang mga libro at ng pabangong ang gamot mula sa kamangang kanyang ama ay nagpapasigurado sa kanya na tunay na siya ay umuwi na. Ibinaba ni Maria ang bag sa sahig na may lumang uring sekilya at tahimik na nagluto ng mainit na tubig para pakain ang kanyang ama. Ang matanda ay nakaupo sa isang mapagsalop na plastik na upuan. Ang kanyang manipis na mga kamay ay mahigpit pa ring hawak ang tungkod bilang isang instintibong depensa, ngunit ang kanyang mukha ay nagiging maluwag, nawala ng tensyon at panlulumong, mukha nang nakaupo siya sa gitna ng maringal na bulwagan. Kinabukasan, si Maria ay nasa opisina ng mas maaga kaysa karaniwan. Lumalakad siya sa pasilyong ahensya, matuwid ang likod. Ang uniforme ay ayos na ayos, ang mukha ay kalmado na parang walang bagyo na dumaan sa kanyang buhay kagabi.
ang mamausisang mata, ang mabulong ng makatrabaho, ay sumusunod sa bawat hakbang niya. Ang balitang isang babaeng opisyal ng pulis na nagtanggal ng damit pangkasal, nagbalik ng 100 gintong pulseras, at umakay sa kanyang amang bulag paalis sa mayamang pamilya sa gabingang kasal ay kumalat ng sobrang bilis. Ang ilan ay humanga sa kanyang tibay, ang iba ay nangutya, sa kanya nahangal na inaksaya ang pagkakataon na baguhin ang kanyang buhay para sa isang sandaling pagpapahalaga sa sarili. Narinig ni Maria ang lahat pati na rin ang ngangising ang ilang mga taong hindi mahilig sa kanyang katapatan ngunit binalewala niya ang lahat. Pumasok siya sa tanggapan. Binuksan ang file ng espesyal na kaso ng krimen sa ekonomiya na kanyang iniimbestiga at nagtutok sa matuyong numero. Ang sakit ng pagtataksil ni Daniel, ang insulto ni Doña Carmen, ay nandun pa rin umiinit at kumukurot tulad ng isang bukas na sugat ngunit hindi niya pinapayagan ang sarili na bumagsak. Naintindihan niya na ang tanging paraan upang patunayan ang sariling halaga sa sandaling ito ay hindi ang pagpapaliwanag o pagreklamo, kundi ang paggamit ng tapang ng isang sundalo para matupad ang katarungan. Pumasok ang opisyal na lider ng kanyang pangkat, naglagay ng mainit na tasang kape sa mesa ni Maria at tumingin sa kanya ng may buong pag-unawa. Maria, kung pagod ka, maaari akong mag-sign nene pahintulot para sa iyo na magbakasyon nene ilang araw para ayusin ang mga bagay sa pamilya. Tumitingin si Maria, ang mamata ay hindi nagpapakitang kahit anong pag-alangan. Ulat ko po sa kapitan, ayos pa po ako. Ang trabaho ang pinakamabuting lunas para sa akin sa panahon na ito. Ang kasong pagtatagong buwis at pahuhugas ng perang makumpanya sa real estate ay nasa kritikal na yugto. Ayoko sanang mag-antala sa progreso ang aming pangkat dahil sa sarili kong usapin. Buong araw na iyon, inilibing ni Maria ang sarili sa mga talaan ng bangko at komplikadong sart ng mga huwat na kumpanya. Bawat numero, bawat pangalan, ay pinakmasdan niya sa ilalim ng lente ng isang karanasang investigador. Kailangan niyang hanapin ang pinakakritikal na kawing sa network ng iligal na pagdaloy ng pera. Ang loop ni Maria ngayon ay malamig na determinasyon. Nais niyang patunayan sa mga naghamak sa kanyang ama at sa mga sundalo na ang lakas ng karangalan ay mas dakila kaysa sa ginto na ginagamit nilang itago ang kanilang makasalanan. Nang gumabi na, ang tanggapan ay nag-isa na si Maria sa ilalim ng dilaw na ilaw ng mesa. Ang katahimikan ay minsan nagdadala ng kalungkutan ngunit mabilis niyang itinataboy ito nang maalala ang malabong nga matang kanyang ama at masalitang insulto ni Doña Carmen. Iyon ang kanyang lakas, ang nagpapasigla sa kanya na mas malalim na sumasalop sa magafile. Sa tamang oras na iyon, nang ibaling niya ang pahina ang file sa listahan ng mga sekundaryang kasosyo ng isang malaking kumpanya sa real estate, ang kanyang kamay ay biglang tumigil. Isang pamilyar na pangalan ang lumabas na kaukit sa gitna ng mahindi kilalang pangalan, ngunit may isang tax identification number na lubhang kahina-hinala. Ang Carmen Daniel Trading Corporation. Huminto si Maria sa pahinga. Ginamit niya ang fluorescent marker para markahan ang linya ng malakas. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis habang inihahambing niya ang listahan ng mga negosyong pinaghihinalaan ng pagsasangkot sa pagbili at pagbebenta na huwad ng mga resibo. Ang pangalang Carmen Daniel ay walang iba, ito ang pinakamahalagang negosyo ni Doña Carmen kung saan si Daniel ang nagtataglay ng posisyon ng manager. Ito ay hindi lamang isang simpleng pamilyang negosyo, tila ito ay nagsisilbing transit point para sa mailigal na daloy ng pera ng mas malaking korporasyon. Ang mahalagang pahiwatig na ito ay parang kidlat na nagsawi sa madilim na langit ng kaso. Napagtanto ni Maria na ang kasal na inayos ni Doña Carmen para kay Daniel ay marahil ay hindi lamang para hanapin ngang isang biyenan na may edukasyon. Ito ay isang hakbang din para lumikha ng isang relasyon ng kapamilya sa loob ng pulisya bilang isang kalasag para sa mga paglabag na pang-ekonomiya. Mahigpit na hinawakan ni Maria ang panulat. Ang kanyang mamata ay naniningning isang matibay na pananampalataya. Ang katotohanan ay unti-unti na ring nagiging maliwanag sa likod na makulay na kurtina.
ang magintong pulseras na iyon ay hindi lamang walang kaluluwa, tila nababad pa ang mga ito sa amoy ng mga illegal na negosyo. Tumingin siya sa listahan ng mga suspetsado kung saan ang Carmen Daniel Trading ay nasa target ng batas at nagsabi sa sarili niya, ang katarungan ay maaring mapahuli ngunit tiyak na hindi kailanman alis. Tiniklop niya ang file at inihanda ang isang direktang pagsugod sa walang kalulugang imperyo na nangahas-yurakan ang pagmamalaki ng kanyang ama. Ang muling pagtatayo ni Maria ay nagsimula sa mga pahiwatig na ito kung saan gagamitin niya ang tabak ng batas para ipagtanggol ang karangalang hindi mabibiling pera. Ang tunog na nagtatambol na telepono sa duty desk ay nagputol sa isinasagawa ni Mariam Gabaras na numero ngang pagtataka sa buwis. Isang pangalan ang lumitaw sa screen, Daniel. Hindi sinagot ni Maria ang tawag. Pinabayaan niya ang mga tumutugtog na ito na dumating at humupa tulad ng kanyang huling pasensya para sa pinagsikapang kasal. Ngunit hindi sumusuko si Daniel, nakatayo siya ng tuwid sa labas ng pintuan ng ahensya ni Maria kasama ang kanyang sikat na sasakyan, ang kanyang anyong mayos at maliwanag sa liwanag ng hapon ng lungsod, ganap na kakaibang hitsura sa seryosong kapaligiran ng istasyon ng pulis. Lumabas si Maria. Ang mukha ay malamig tulad ng marmol, ang mamata ay walang pag-alangan sa harap ng hitsurang dati niyang asawa. Tumakbo si Daniel patungo sa kanya. Ang nga kamay ay plano niyang mahawakan ang kamay niya, ngunit inurong ni Maria ang kanyang sarili ng tiyak. Ang boses ni Daniel ay mapanghiling na may papantukoy na pagkapagod. Maria, pakinggan mo ako. Maraming araw na ang nakalipas, matindi ang sinabi ngang nanay ko sa akin. Alam ko na ang mga salita, nanay ay hindi magalang sa tatay mo, pero matanda na siya, huwag kang magpagalit. Bumalik ka na, ang 100 gintong pulseras ay nandun pa rin, naghihintay sa iyo. Ipinangako ko nang kausapin ang nanay para payagan ang iyong ama na manirahan sa isang malapit na apartment para madaling makita natin siya. Tumingin si Maria kay Daniel, isang pakiramdam ng pakasuklam ang sumiklap sa kanyang dibdib. Hindi niya nakita ang isang lalaking nagsisisi dahil sa pagmamahal. Nakita lamang niya ang isang marioneta na sumusubok na kontrolin ang maputol na lubid upang iligtas ang isang naubos na laro. Ngumiti si Maria ng may talim. Sabihin mo sa nanay mo na ang 100 gintong pulseras ay panatilihin niya para sa libing ng dignidad ng kanilang pamilya. Hindi ako ang uringang babaeng sa pagtatapok ng pra ay luluhod at babalik. Mas pipiliin namin ng aking ama ang isang maliit na silid kaysa mabuhay sa isang palasyo na ang kaluluwa ay bulok. Biglang naging balisang si Daniel, nagsimula na siyang humurap sa kanyang tunay na alalahanin. Huwag kang maging matigas pa. Alam mo ba kung gaano kagulo ang sitwasyon? Ang kumpanya ay may problema sa ilang legal na proseso. Kailangan ni nanay ang iyong presensya bilang manugang kasama ang iyong uniforme para ang mga kasosyo at inspeksyon ay gumalang sandali. Isang pagbabalik mo lang at lahat ay maayos na. Ipinangako ko na hihigit pa sa 10 beses ang gagawin ko para sa iyong ama pagkatapos nito. Natigilan si Maria, ang mga mata niya ay kumitit ng mapanganib. Naririto na ang tunay na dahilan ng huling pahingi ng tawat na ito. Napagtanto niya na muntik na siyang maging isang dekorasyon, isang kasangkapan ng kapangyarihan para gamitin ng pamilya ni Doña Carmen bilang kalasak upang protektahan ang kanilang maruming nga negosyo. Hindi sila nangangailangan ng isang asawa o manugang, kailangan nila ng label ng pamilya ng pulis upang linlangin ang publiko at legalisehin ang mga pera na piniga mula sa pagdurugo ng iba. Ang pagamak ay ganap na pumalit sa nalalabi pang konting nararamdaman. Naramdaman ni Maria kung gaano siya kaswerte na nang may tiyak na umalis nung gabi ng kasal. Ang loob ni Maria ay lumipat mula sa personal na sakit patungo sa determinasyon ng isang mandirigma ng katarungan. Lumapit siya ng malapit kay Daniel, ang boses ay mababa, ngunit puno ng autoridad. Kaya pala pinabalik mo ako para maging antinantin para sa mga huwad na resibo at mga kontrabandong kargamento ng Carmen Daniel Trading Corporation. Nagkamali ka, Daniel.
Ang unipormeng ito ay isinusuot ko para ipagtanggol ang batas, hindi para takpan ang mayumaman sa pamamagitan ng pagdurugo ng mamamayan. Sabihin mo sa nanay mo, maghanda na kayo para harapin ang katotohanan. Dahil ang batas ay maaring mabagal ngunit tiyak na hindi nagbubulag. Ang mukha ni Daniel ay lumipat mula sa pagmamakaawa patungo sa kaputlaan at unti-unting naging masungit nang mapagtanto niyang walang bisa ang lahat ng kanyang salita. Ang kanyang kahinaan ngayon ay naging kalupitan ngang isang taong suwail. Hinikpitan ni Daniel ang kanyang mga kamao, ang mga mata ay nagniningning manput. Sino ka para sa akin? Isang mababang pulis na nagahangat na labanan ang aming pamilya. Alam mo ba kung sino ang mga kaibigan namin sa itaas? Huwag kang mag-isip na sa pagsusuot ng unipormeng iyan ay maari kang gumawa ng anumang gusto mo. Magsisisi ka, mapipilitan kang lumuhod at huminging tawad sa aking inakapak. Nakita mong nawala na ang iyong karera. Nakatayo ng walang galaw si Maria, matuwid tulad ng isang puno sa bagyo. Walang pag-alangan sa kanyang harap sa pagbabanta ng masama. Tumingin siya ng tuwid sa multo ng dating mayamang pamilya na nagpapakita sa pamamagitan ng nababalot na mukha ni Daniel at nagsabi sa sarili niya, ang labanan na ito ay nagsisimula pa lamang. Ang mga nagmamahal sa pera at nagahamak ng dignidad ng tao ay magbabayad ng mahal. Umalis si Daniel sa sasakyan. Ang ingay nga makina ay malakas na humihilik bilang huling hamon bago tumalikod. Nag-iwan ng asul-itim na usok sa mapagmataas na hitsura ni Maria. Tumingin siya sa likod ng sasakyan. Ang kamay ay mahigpit na humahawak sa folder ng kaso sa kanyang bag. Tama ang sinabi ni Daniel sa isang bagay, hindi siya magsisisi, ngunit hindi dahil sa pag-alis, kundi dahil sa pagpili na tumayo sa panik ngang katotohanan upang linisin ang mga basura tulad ng kanyang pamilya. Lumingon si Daniel sa bintana, ibinaba itong kaunti. Magsisisi ka sa pakikipaglaban sa aming pamilya. Ang banta ni Daniel ay hindi isang walang kwentang salitangi, isang talo ng kalaban, kundi ang unang balangisang kampanya na nagtatangkang sirain ang karangalan ni Maria ng ganap. 2 araw lamang matapos ang kanilang harapan sa pintuan ng ahensya, nakatanggap si Maria ng desisyon na pansamantalang sususpindihin ang kanyang trabaho habang inimbestigahan ang nilalaman ng isang hindi kilalang reklamo na isinumite sa tanggapan ng direktor. Ang nilalaman ng reklamo ay binuo ng tuso, inakusahan siyang sinasamantala ang kanyang posisyon upang mangikil sa pamilya ng dating asawa pagkatapos ng hindi matagumpay na diborsyo. Kasabay nito ay mga ni Maria na nakatayo sa tabi ng mayamang sasakyan ni Daniel na may tensyonado niyang muka na masama ang pagkakabuo. Ang managtatag ng karapatan ay gumagamit ng kanilang paboritong sandata pera at koneksyon upang pigilan ang katarungan bago pa ito lumago. Tinanggal ni Maria ang badge mula sa kanyang dibdib. Ang kanyang kamay ay hindi nanginig habang ilagay niya ito sa mesang kanyang kapitan. Naintindihan niya na ito ay isang matalinong kalihim na naglalayong ihiwalay siya mula sa aktibong kaso ng ekonomiya na mayos na isulong. Tumingin sa kanya ang kapitan ng may pag-aalangan sa mga mata. Ang kanyang boses ay mababang. Maria, naniniwala ako sa iyo, ngunit ang proseso ay proseso. Samantala, umuwi ka at magpahinga, ituring mo itong panahon para mapayapang isalita ang nakaraang kaganapan. Liliwanagin namin ang lahat sa lalong madaling panahon. Lumabas si Maria sa istasyon. Ang kalangitan ng lungsod ngayon ay abo na parang kulay tingga, ngunit ang kanyang puso ay malinaw na may matatag na pananampalataya. Hindi siya direkta umuwi kundi dumaan sa botika para bumili ng ilang bagong benda para sa kanyang ama. Ang pansamantalang paghinto sa trabaho ay hindi nagpababa kay Maria, sa halip ito ay nagbigay sa kanya ng kinakailangang panahon, katahimikan upang mapanood ang kalaban mula sa dilim. Alam niya na si Doña Carmen ay malamang na nagtatagumpay sa kanyang maringal na tahanan ngayon, ngunit nagkamali siya sa pag-isip na ang pag-alis ng uniforme ay nag-aalis ng lakas ng isang sundalo.
Malugot na tinatanggap ni Maria ng maliit na kwarto sa pamamagitan ng malinis na amoy ng insenso na kasing usap ng kanyang ama. Narinig ng matanda ang mayapa ng kanyang anak na mas maaga kaysa karaniwan at huminto sa paggamit ng tungkot. Ang matalas na pandinig ng matandang sundalo ay agad na nakilala ang kakaibang bagay sa pahingang kanyang anak. Dahan-dahang umupo si Maria sa tabi niya, mahigpit na hinawakan ang manipis na kamay ng matanda. Ang kanyang boses ay nagtatangkang manatiling kalmado. Tatay, may ilang araw akong pahinga. Bukas, magluluto ako ng hapunan para sa iyo at ilalakad kita sa parke. Ang matandang bulag ay nanahimik saglit. Ang kanyang tuyong kamay ay mahinahon na hinahaplos ang buhok ng kanyang anak tulad ng kanyang pagiging bata. Dahan-dahan siyang nagsalita. Ang boses ay mainit at nagbibigayng dating kapangyarihan ng isang taong nakaraan na sa ulan ng bala. Maria, ang pagbubugang putik sa iyo ay hindi nangangahulugang marumi ka. Ang matuwid na puno ay hindi natatakot na maging patay na nakatayo. Gawin mo ang tamang bagay na itinuturo ng iyong konsyensya at ang responsibilidad ng isang mandirigma. Huwag mong baguhin ang iyong kalooban dahil sa maliliit na tao. Ang karangalan ng aming pamilya ay wala sa titulo o damit, kundi nasa malinis na puso mo, anak. Ang payo ng kanyang ama ay parang kidlat na dumaan sa kanyang gulugot, sinusunog ang bawat pagod at pag-alangan sa puso ni Maria. Ang loop niya ngayon ay may kakaibang determinasyon. Napaktanto niya na hindi siya nag-iisa sa likod niya ay ang pagmamalaki ni kanyang ama, ang tradisyon ng isang revolusyonaryong pamilya na walang halaga ni pera ang makakabili. Ang maaraw na pagkasuspinde ay naging pagkakataon para sa Maria na lihim na magsiyasat ng nakapag-isa. Gabi-gabi niyang ginagamit para suriin ang kanyang personal na tala tungkol sa mga koneksyon ni Doña Carmen, ang malihim na bodega na hindi sinadyang narinig niya sa maikling panahon ng kanyang pagiging manugang sa mayamang pamilya. Araw-araw, iniakay pa rin niya ang kanyang ama sa buwan ng lakat, ngunit ang kanyang mamata ay walang tigil na nakakakita ng magkakaibang sasakyan na nagalugal malapit sa komunal na pabahay. Ang kanyang profesional na pagiging sensitibo ay nagsabi sa kanya na si Doña Carmen ay nagpapatuloy na magpadala ng matao para subaybayan siya. Matalino ni Maria na inilihis ang maito sa pamamagitan ng simpleng pang-araw-araw na gawain, ngunit sa loob niya ay tahimik na pinagtatabla ang mahuling piraso ng malaking kaso ng pagtatago ng buwis. Naintindihan niya na upang matumba ang isang imperyo na walang kaluluwa ngunit puno ng matentakulo tulad ng pamilya ni Doña Carmen, ang mga papel na dokumento lamang ay hindi sapat. Kailangan niyang isang buhay na saksi o isang lihim na dokumento na hindi panila na itago. Sa isang gabi na halos gabi na, habang inihahanda ni Maria ang simpleng hapunan para sa kanyang ama, ang kampana sa pintuan ng maliit na kwarto ay malakas na tumambol. Isang lalaki na nakaswot ng sarado na jacket na nagtatakip ng kanyang muka ay nakatayo doon. Nang alisin niya ang sombrero, nagulat si Maria na nakilala niya si Rodrigo, isang lumang kasama na noon ay sama-sama sa kanya sa kasong droga. Ang taong narinig niyang umalis sa serbisyo ng dahil sa magalihim na dahilan. Tumingin si Rodrigo sa paligid ng isang beses upang matiyak na walang sumusubaybay. Pagkatapos ay mabilis na pumasok sa bahay. Inilatag sa mesa ang isang maliit na memory card at isang makapal na file ng dokumento na may label na confidential. Tumingin si Rodrigo kay Maria. Ang mga mata ay punong determinasyon at pangamba. Maria, nabalitaan ko ang tungkol sa iyo. Huwag maniwala sa mga nagsusumikap na ibagsak ka. Ito ang lahat ng dokumentasyon ng network ng pagtatago ng buwis at pahuhugas ng pera sa pamamagitan ng mga huwad na kumpanya ni Doña Carmen na tahimik kong nakolekta sa loob ng 2 taon bilang security guard sa kanilang pangunahing bodega. Hindi na ako nagsusuot na uniforme ngunit ang dugong sundalo sa akin ay hindi nagpapahintulot na manahimik sa harap na kasamaan. Narito rin ang listahan ng opisyal na nakatanggap ng pera para takpan ang Carmen Daniel Corporation.
Ikaw ang tanging taong pinagkakatiwalaan ko na iabot ang mga ito. Kinuha ni Maria ang file, naramdaman niya ang bigat ng katarungan na humahanggong sa kanyang makamay. Ang mga puting pahina na may malinaw na itim na impormasyon tungkol sa mga paglabag ng dating pamilya ng asawa ay lumabas sa ilalim ng malabong liwanag ng ilaw. Ang lihim na labanan ay lumipat sa isang bagong yugto kung saan ang dilim ay hindi na isang ligtas na kanlungan para sa mga mapanlinlang. Lumingon si Maria sa kanyang ama, ang matanda ay tahimik pa ring nakaupo sa kanyang upuan, ngunit ang kanyang ngalabi ay bahagyang ngumingiti. Parang alam niya na ang liwanag nga katotohanan ay malapit ng sumiklab. Tumingin si Maria kay Rodrigo, ang file ay mahigpit na hawak, ang boses ay naging matigas dahil sa determinasyon. Salamat po Rodrigo, tiyak na mananalo tayo sa labanan na ito. Maaga sa umaga, may hamok pa rin sa mga sanga ng matatandang puno sa komunal na pabahay. Inihanda na ni Maria ang maayos na uniforme ng militar ng kanyang ama. Maingat niyang sinulyapan bawat butones, niyunat ang matabi sa lumang balikat ng kumot. Ngayon ay araw buwan ng pagtitipon ng asosasyon ng mga veterano sa kanilang barangay, isang bihirang pagkakataon para makita ng mga matandang sundalo ang isa't isa at alalahanin ang mga marangal na alaala ng isang panahon ng sigasig at sunog. Inakay ni Maria ang kanyang ama sa maingat na lakad sa makitit na kalsada. Ang tunog ng tungkot ay kumakatok ng pantay sa kalsada, parang isang tahimik na martsa. Hindi na niya naramdaman ang pagkabigat ng hindi kilalang reklamo o ng utos ng suspensyon na nakabitin sa kanyang ulo. Dahil sa tabi niya ngayon ang pinakamaliwanag na sagisag ng karangalan at tapang. Sa pagtitipon, sa maliit na silit na mapupulang apok ngunit mainit ng pagkakaisa ng lahat, tahimik na umupo si Maria sa sulok ng silid at pinanud ang kanyang ama sa gitna ng kanyang malumang kaibigan, makamay na naputol, magapaan na plastik, at maging mga matang bulak tulad ng kanyang ama na nagtatawang masaya tungkol sa mga lumang labanan sa hangganan. Isang matandang veterano ang humawak sa kamay ng kanyang ama, ang boses ay puno ng damdamin. Naalala mo pa ba ang operasyon noong taon na iyon? Kung hindi mo ko nahatakin palabas ng bunker sa gitnang putukan, ang katandaang buhay na ito ay matagal nang naiwan sa kagubatan. Ang iyong mga mata ay naiwan doon, ngunit ang aming mga kasama ay walang hanggang nagpapasalamat. Ang matandang bulag ay bahagyang ngumiti, isang ngiting mahinahon at kakaibang kapayapaan. Sumagot siya ng may mababang ngunit kagalang-galang na boses, ang pag-alay ng bahagi ng katawan upang mapanatili ang kalayaan ng bansa. Para mabuhay ang mga anak natin sa kapayapaan, iyon ang utos, ang puso ang isang sundalo. Ano pang dapat ipagmalaki? Ang buhay pa tayo at umiinom ng tsaa ngayon, sapat na iyon. Narinig ni Maria ang lahat, bawat salita ng makandang sundalo ay parang mga alon ng kuryente sa kanyang gulugot. Ginigising ang bawat selula ng kanyang katawan. Tumingin siya sa makumupas na medalya sa dibdib ng kanyang ama at napagtanto niya na ang ito ay hindi lamang mapiraso ng metal, ito ay patunay ng isang marangal na pamumuhay na hindi kailanman maabot ng pera. Ang loop ni Maria ay nagliwanag ng isang bagong kamalayan. Ang pagmamalaki ay hindi lamang nasa pag-ingat ng nakaraan kundi dapat ibigay ng kahulugan sa pamamagitan ng pagprotekta ng katotohanan sa kasalukuyan. Hindi niya maaring hayaang ang mga taong tulad ni Doña Carmen ay gumamit ng pera para yurakan ang mga halagang kailangan ng dugo at luha ng kanyang ama at ng kanyang mga kasama. Sa gabing iyon, sa ilalim ng dilaw na liwana ng mesa sa maliit na kwarto, hindi na binuksan ni Maria ang file ng kaso kundi nagsimulang sumulat ng mga unang linya ng isang proyekto malapit sa puso tahanan para sa mga mahirap na veteranong sundalo. Nais niyang gamitin ang kanyang tapang at impluensya upang ikonekta ang mga mapagkukunang panlipunan at bumuo ng isang lugar ng kanlungan para sa mga matandang sundalo na nahihirapan, upang wala ni isa sa kanila ang makaranas ng pagkahiya at kalungkutan tulad ng pinagdaanan ng kanyang ama sa maringal na bahay Tornun. Kinabukasan ng umaga, habang iniakay ni Maria
ang kanyang ama sa parke malapit sa bahay, isang opisyal na sasakyan na may asul na plaka ay huminto sa tabing daan. Bumaba ang kapitan ng pangkat, hawak ang isang sobre na may label na urgent. Ang kanyang mukha ay maliwanag, kakaibang tanawin kumpara sa nag-alalang mukha niya ilang araw na ang nakaraan. Lumapit siya, malakas na kinamayan si Maria at malinaw na nagsalita sa harap ng kanyang ama. Senior Inspector Maria Santos, ipinapaalam ko sa inyo na ang direktor ay nalinawagan na ang nilalaman ng hindi kilalang reklamo. Ito ay ganap na kasinungalingan na naglalayong siraan ang inyong reputasyon. Ang utos para ibalik ang inyong posisyon ay opisyal na mula ngayong umaga. Tumayo ng tuwid si Maria at nagsaludo ng tama. Naramdaman niya ang kanyang dibdib na puno ng bagong buhay. Nagpatuloy ang kapitan ng may tonong tiwala. Bukod dito, batay sa mahahalagang dokumento na inyong lihim na nakolekta, ang direktor ay nagpasya na magtatag ng isang espesyal na task force upang imbestigahan ang network ng pagtatago ng buwis at pahuhugas ng pera ng Carmen Daniel Corporation. Ikaw ang itinalaga na direktang mamuno na may karapatang mag-deploy ng magatauhan upang malutas ang kaso sa pinakamaikling panahon. Ito ay isang responsibilidad at gayon din ay isang pagkakataon para mabawi ang lahat ng sinubukan nilang agawin sa iyo. Tinanggap ni Maria ang order. Ang kanyang makamay ay mahigpit na humahawak sa maayos na papel. Lumingon siya sa kanyang ama. Ang matanda ay hindi makakakita, ngunit tila naramdaman niya ang napagsidlak na kagalakan sa pamamagitan ng pahingang kanyang anak. Mahinahon niyang siniptan ang kamay ni Maria. Ang boses ay nanginginig sa pagmamalaki. Gawin mong mabuti, anak. Ang katarungan ay dapat may patupad, hindi maaring pahintulutan ang masasama na gumawa ng kalupitan pa. Ang liwanag ng bukang liwewe ay kumakalat sa mga balikat ng uniforme ni Maria, nagpapaganda ng asul na diwa na palagi niyang pinahahalagahan. Ang lihim na labanan ay lumabas na sa liwanag. Si Maria ay hindi na ang tinutugis, siya ay naging mangangaso. Sa pamamagitan ng pamumuno ng espesyal na task force sa kanyang makamay, alam niya na ang katapusan ng walang kalulugang imperyo na tinatawag na Carmen Daniel ay malapit nang dumating. Ang magakumupas na medalya sa dibdib ng kanyang ama ay parang nangningning ng higit pa kaysa kailanman, nagbibigay ng lakas sa kanya sa paglalakbay ng paglilinis ng mga dungis ng maruming pera. Ang tunongang sirena ay naksawi sa mainit na hapon ng sentro ng lungsod ng Maynila. Ang daloy ng espesyal na sasakyan ay biglang huminto sa harap ng maringal na gusalingang Carmen Daniel Trading Corporation. Bumaba si Maria una. Ang uniformeng pulis ay tuwid. Ang mga mata ay parang talim ng espada na inalis sa kaluban. Ang pangkat ng investigasyon ay mabilis na kumalat. Sinalatang bawat exit sa pagkabigla ng mga security guard. Itinutulak ni Maria ang matibay na salamin na pinto patungo sa pangunahing bulwagan, kung saan ang mga sertipiko at mga trofeo ng negosyo ay nakabitin sa buong dingding tulad ng maraming makulay na maskara na nagtatago ng kabulukan sa loob. Sa opisinang manager, si Daniel ay abala sa pagpirma nga huwat na resibo nang bumukas ang pinto. Tumitingin siya pataas, ang mukha ay biglang namutla nang makitang si Maria ang nangunguna sa task force. Ang ballpen sa kamay ni Daniel ay nahulog sa sahig, lumilihangang maingay na ingay sa tahimik na espasyo. Nagtatamol si Daniel, ang boses ay napalitan ng takot. Maria, ano ang ginagawa mo rito? Ito ay opisina ng kumpanya, hindi ka pwedeng pumasok dito at gumawa ng gulo. Hindi sumagot si Maria, dahan-dahan niyang inilabas ang search warrant at ang pahintulot na magsimula ng pag-usig at inilagay ito sa mesa ni Daniel. Ang boses niya ay malamig at tiyak tulad ng isang hatol na inihayag na, Senior Inspector Maria Santos, pinuno ng espesyal na task force. Daniel, mayroon kaming emergency search warrant para sa opisina ng Carmen Daniel Trading Corporation ukol sa pagtatago ng buwis at paghuhugas ng pera. Kinakailangan niyo at ng lahat ng empleyado na manatili sa inyong lugar at makipagtulungan sa investigasyon. Sa oras na iyon, lumabas si Doña Carmen mula sa silid sa likod.
Ang damit ay maringal pa rin, ngunit ang mamata ay pinagliwanagan ng mapulang ugat ng galit. Nang makita ang lumang manugang na nagtataglay ng kapangyarihan, hindi siya natakot kundi nagalit pa, hinagis ang madokumento sa mesa, sumigaw ng buong kayabangan, ikaw na hampas lupa, gumagamit kang konting kapangyarihan at dinala mo rito ang iyong matao para magiganti sa amin ng personal. Nainis ka dahil pinaalis ka sa aming tahanan kaya ginagamit mo ang badge na iyon para saktan kami. Tatawagan ko ang iyong boss para makita kung gaano katagal mo hawak ang posisyong iyan. Tumingin ng tuwid si Maria sa nababalot na mukha ni Doña Carmen, walang pag-aalangan, walang kahit na anong personal na galit. Ang loop ni Maria ngayon ay umabot sa ganap na katahimikan ng isang nagpapatupat ng batas. Wala siyang naramdamang kasiyahan sa pagguhong ng taong naghamak sa kanya, nakita niya lamang ang kinakailangang bunga ng karma. Lumapit si Maria kay Doña Carmen, ang boses ay mababa ngunit maringal, nakamali ka po. Wala ako rito para magiganti. Ang lahat ng ginawa ninyo sa amin at sa aking ama, ito ay nai-record ng langit. Ngayon ay narito ako para may patupad ang batas. Tandaan ninyo ang batas ay maaring mabagal ngunit hindi nagbubulag. Ang lahat ng ebidensya ng inyong network ng pagbebenta ng huwat na resibo at iligal na pera ay nasa aming makamay na. Sumubok si Doña Carmen na lumapit at agawin ang warrant ngunit dalawang miyembro ng task force ang mabilis na pumigil sa kanya. Si Daniel ay humalik ng mababa sa upuan, ang kanyang makamay ay nanginginig na mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa, ang mga labi ay nagsasalitang mga salitang walang kahulugan. Ang kayabangan ng isang imperyong pera ay nagsisimula nang mabasag sa harap ng lakas ng katotohanan. Ang mamiyembrong espesyal na task force ay nagsimulang magbukas ng mga lihim na drawer, madoble na file na nagtatago ng tunay na kita at listahan ng mga huwat na kumpanya na maingat na itinayo ni Doña Carmen. Tahimik na pinanood ni Maria ang paghahanap. Nakita niya ang magagintong piraso na kumikislap sa loop ng vault na binuksan ang mga tumpok ng dolyar na nakastak na napatungan ng cell. Iyon ang mabagay na ginamit ni Doña Carmen noon para sukatin ang halaga ng tao. Ngayon ay mga-ebidensya lamang silang krimen. Naalala niya ang gabing ang kasal na punong ginto. Naalala ang panuyuksong salita na tinapos ang pagiging manugang, isang bulak na matanda na walang silbi. At ngayon, ang magaperang iyon ang nagdadala sa kanya sa isang siwang. Nang buksan ang huling vault sa pribadong tanggapan ni Doña Carmen, nakitang mamiyembro ang pamilyar na pulang pelus na kahon. Sa lubuo pa rin ang 100 gintong pulseras na ibinagsa ni Maria pabalik noong gabing iyon. Si Doña Carmen ay bumagsak nang makita ang kahon. Sumigaw siya ng nagtatanghal na luha, huwag hawakan iyon. Iyon ay gintong aming pamilya. Iyon ang aming pawis at luha. Humakbang pasulong si Maria, tiningnan ang walang kalulugang ginto at pagkatapos ay lumingon kay Doña Carmen. Ang mga mata niya ay malamig. Ang gintong ito kasama ang lahat ng ari-arian sa bahay toreng iyon ay maseal upang mapagsilbihan ang investigasyon ng ipinagbabawal na pinagmulan. Ang mabagay na ito ay hindi nabili ang dignidad ng aking ama at ngayon ay hindi na rin nila mabibili ang inyong kalayaan. Isang miyembro ang lumapit para isagawa ang seremonya ng pagpapalaso ng kamao ni Doña Carmen. Ang tuyong ingay ng metal na nakakabangga ay tumunok ganap na winakasan ang ilusyonaryong kapangyarihan ng mapahamodang babae, bumaksak si Doña Carmen sa sahig. Ang kanyang dating marangal na buhok ay ngayon ay gusutin at maputi at guhit na gumaganap ngang isang katandaan. Ang mga mata ay walang buhay na sumusunod sa mabagnang ebidensya na inililabas. Si Daniel ay dinakip din agad pagkatapos. Ang kanyang mukha ay abuhin. Ang hakbang ay tulala tulad ng isang taong nawalan ng diwa. Ang network ng batas ay nakakumpleto na. Ang Carmen Daniel Corporation na dating simbolo ng kayamanan ngayon ay pinangyarihan ng isang kaso na nagpabigla sa lahat. Nakatayo si Maria sa gitna ng magulo-magulang silid, huminga ng malalim. Hindi siya natuwa, hindi rin siya nalungkot. Naramdaman lamang niya ang kanyang puso na parang nahubaran ng 1,000,000 kilo. Ang katarungan ay naipatupad hindi sa pamamagitan ng mababang pahihiganti,
kundi sa pamamagitan ng maliwanag na liwanag ng batas. Lumabas si Maria sa gusali, ang hangin ng hapon ay pumapasok sa kanyang uniforme. Tumingin siya pataas sa langit, kung saan ang huling liwanag ng araw ay nagliliwanag tulad ng mamedalya sa dibdib ng kanyang ama. Alam niya na sa pag-uwi, maaari niyang ipagmamalaking hawakan ang kamay kanyang ama at sabihin na ang katarungan ay sa wakas ay nabibilang na sa mga sundalo. Ang buong ari-ariang iligal kasama ang mapagmataas na 100 gintong pulseras ay nilagyan ng selyo ang investigasyon. Ang walang kalulugang imperyo ay bumaksak, nag-iwan sa likod ng mga buntong hininga ng huling pagsisisi. Si Daniel ay nakatayo sa harap ng gusali, ang dating maningning na hitsura, ngayon ay gumuho at nabugusan, tulad ng isang manlalakbay na naliligaw sa gitna ng kanyang sariling negosyo. Hindi siya agad na aresto dahil walang direktang ebidensyang kanyang pamumunong network, ngunit ang utos na bawal na umalis sa lugar na tirahan at ang ganap na pag-freeze ng lahat ng ari-arian ay naging sapat para gawin siyang isang literal na walang-wala. Lumabas si Maria mula sa pangunahing pinto, hawak ang huling folder ng ebidensya. Tumakbo si Daniel patungo sa kanya, ang mukha ay gutom, ang mga mata ay nangangalunos sa matinding pagkabahala. Lumuhod siya ng tuwid sa harap ni Maria, ang dalawang kamay ay mahigpit na nakahawak sa hem ng kanyang uniforme, ang boses ay paos na napuputol sa kahinaan. Maria, pakiusap ko sa iyo, tulungan mo ang aking nanay. Matanda na siya, hindi niya matitis ang kulungan. Ikaw ang pinuno ng task force, maaari mong ayusin ang mga dokumento. Ang buong ginto, ang bahay tore, lalagyan ko silang lahat sa iyong pangalan. Basta iligtas mo ang pamilya ko ngayon. Nakamali na ako, talagang nakamali na ako. Tumingin si Maria sa lalaki na dating kanyang asawa, isang pakiramdam ngang pagkasuklam na halo ang pihati ang sumiklap sa kanyang dibdib. Wala siyang nakitang isang mapagmahal na anak na nagsisisi, nakita lamang niya ang isang duwag na nagsisikap gamitin ang magabasag na piraso ng nawala ng kayamanan para makipagkasundo sa katarungan. Umurong si Maria ng isang hakbang, tiyak na nayangat mula sa kamay ni Daniel, ang boses ay malamig tulad ng yelo. Gising ka pa ba? Daniel, anong gagamitin mong suhulan sa akin? Ang bahay toreng nakasel na o ang 100 gintong pulseras na nandun na sa bodega ng ebidensya? Anong karapatang tinanggap ka para humingi ng awa ng batas ng ikaw at ang iyong ina ay gumamit ng pera para yurakan ang dignidad ng napakaraming tao kasama na ang aking ama? Sumigaw si Daniel sa kawalan ng pag-asa. Ina ko, iyon ginawa niya ang lahat para sa pamilyang ito, para sa aking kinabukayan at sa iyong kinabukayan. Ngumisi si Maria, ang matalas na mata ay nakatutok sa gulo sa likod ni Daniel. Tingnan mo ng mabuti ang pagkamakasarili ng iyong nanay at walang hanggang pagnanasa ang lumikha ng gulo na iyon. Hindi siya gumawa para kanino man, ginawa niya ito para sa sariling kayabangan. At ikaw, ang iyong kahinaan, ang pagkabigo mong tumayo para ipagtanggol ang katotohanan, mula sa simula iyon ang pinakamabilis na lason na pumatay sa pamilyang ito. Kung gabing iyon ay mayroon kang kahit isang bahagi ng pagkatao ng isang lalaki na tumayo para ipagtanggol ang aking ama, para ipagtanggol ang katotohanan, siguro ay naging iba ang lahat, ngunit pinili mong manahimik para magpatuloy ng marangyang pamumuhay sa maruming pera. Ang loop ni Maria ngayon ay kalmado sa nakakagulat na paraan. Napagtanto niya na ang trahedya ni Daniel ay hindi niya ginawa. Ito ay kinakailangang bunga ng isang proseso ng pagpaparaya sa kasamaan. Ang kahinaan ni Daniel ay ang pinakamahina niyang kawing naiwan siyang hindi lamang walang asawa at walang biyenan, kundi ngayon ay walang trabaho at walang kalayaan ang kanyang ina. Ang isang lalaki na walang gulugod ay kahit na natabunan ng ginto ay isang walang kalulugang piraso ng laman. Yumuko si Daniel sa malamig na bato, ngang sahig ang pagtangis ay nagtatambol kasabay ng malakas na kulok mula sa horizon. Sa oras na iyon, ang kanyang telepono ay walang tigil na tumutunog. Mga tawag mula sa mga estratehikong kasosyo, ang mga taong dating nagpaparangal sa harap ni Doña Carmen ngayon ay biglang nagbagong salobin at nagmumura at nagahalungkat ng mga utang.
Mga kontratang bilyon-bilyon ang kinansela sa isang kisap mata. Ang mautang sa itim na merkado ay nagsimulang babagsak. Napagtanto ni Daniel na nang nawala ang label ng mayaman at makapangyarihan, wala siyang natira kundi isang bundok ng utang at paghamak. Hindi na tumingin si Maria ng kahit isang segundo, palumakad siya lampas kay Daniel, direkta sa espesyal na sasakyan na naghihintay sa kanya. Ang tunog ng kanyang ngayapa ay tiyak, tumutunog sa tahimik na espasyo, parang isang pahayag ng katapusan ng isang mapagpakunwaring panahon. Wala siyang naramdamang kasiyahan, naramdaman lamang niya ang kapayapaan ng may patupat ng buo ang katarungan. Biglang bumuhos ang ulan ng malakas. Ang mga malamig na patak ay nahuhugas nga alikabok ng pekeng karangyaan. Si Daniel ay humakbang ng pagod sa makapal na ulan. Wala ng mamahaling sasakyan, wala ng mga nagdadala at sumasalubong. Ang bawat hakbang niya ngayon ay mabigat tulad ng tingga. Ang anino niya ay naliligo sa daloing tao sa lungsod. Nawala ang lahat, ang pamilya ay naguho, ang pera ay naging usok, at ang pinakamahalaga, ang dignidad ng isang tao ay kusang isinakripisyo sa mga walang kalulugang ginto. Ang Carmen Daniel Corporation ay opisyal na bumagsak, nag-iwan ng isang mahalagang aral tungkol sa karma. Sa gitna ng malakas na ulan, ang natatangi ay ang huling pagsisisi at ang halaga ng isang buhay na sumasamba sa material ng higit sa dignidad ng tao. Ang panahon ay parang isang daloy ng tubig na nahuhugas ng lahat ng alikabok ng nakaraan, isang taon na ang lumipas mula sa mapanghamak na gabing iyon ng kasal. Ang liwanag ng isang bagong umaga ay maringal na nakalat sa bakuran ng tahanan ng kasama ang proyektong puno ng puso na itinayo ni Maria sa pamamagitan ng kanyang tapang at tiyaga. Ang malawak na bakuran ay may mgahanay ng puno na nagsisimulang mag-usbong ng bagong dahon. Ang tunog ng mga ibon ay halo-halong may masayang tawanan ng mga matandang sundalo at mga bata sa lugar. Ngayon ay araw ng pagbubukas, isang makasaysayang sandali na nagtatanda ng muling pag-usbong, hindi lamang para sa mabeteranong sundalo na nahihirapan kundi para din sa kaluluwa ni Maria. Nakatayo si Maria sa pangunahing bulwagan, ang unipormeng pulis sa katawan niya ngayon ay nakningning ng bagong ranggo. Salamat sa kahusayan sa pagbabaksa ng malaking kasong Carmen Daniel at sa mga natatanging kontribusyon sa komunidad. Siya ay napromote bago pa man ang nakatakdang panahon. Ngunit ang bagay na pinaka-nagpapagana ng pagmamalaki ni Maria ay hindi ang ranggo sa kanyang balikat kundi ang larawan ng kanyang amang nakaupo sa gitna ng kulumpon ng mga bata. Ang matanda ay nakasuot ng maayos na uniforme, ang dibdib ay nagningning nga medalya na maingat na pinakintap ni Maria. Ang kanyang mga mata ay malabo pa rin dahil sa sugat ng digmaan, ngunit ang kanyang mukha ay nagbibigay ng kaliwanagan. Ang kanyang kaluluwa ay nagliliwanag tulad na apoy na hindi kailanman mapula. Mahinahon niyang hinaluhog ang buhok ng isang bata, ang boses ay malalim at mainit habang nakukwento tungkol sa mga marangal na labanan, tungkol sa pagkakaisa ng makasama sa kahirapan. Ang mabata ay nakikinig na parang nilulunon nila ang bawat salita. Ang mga mata ay bilog sa pagtataka at paggalang. Ang ama ni Maria ay hindi na ang bulak na matandang hinahamak ng mundo, naging siya ang nagpapasa ng apoy, ang katawang tao ng isang marangal na panahon ng kasaysayan. Sinabihan niya ang mga bata, ang mga mata ko ay naiwan sa larangan ng digmaan, ngunit nakikita ko pa rin kayo, nakikita ko ang kinabukayan ng ating bansa sa pamamagitan ng inyong mga mainit na kamay. Ang dignidad ng isang tao ay wala sa damingang prana mayroon ka, kundi nasa kung paano ka nanirili at nagambag sa lupang ito. Nakatayo si Maria sa malayo, ang dibdib ay punong tunay na kaganapan. Naalala niya ang gabing iyon nang ang 100 gintong pulseras ay mabibigat sa kanyang lig at nagdudulot sa kanyang panghihina. Ngayon ang kanyang lig ay walang anumang nakabitin, ngunit ang kanyang kaluluwa ay magaan at mapayapa sa ibang paraan. Ang kaligayahan ay ganito kasimple. Hindi ito nakalaga sa mga walang buhay na gintong piraso, hindi ito nakalaga sa karangyaan ng mayamang pamilya, kundi sa kusang ngitingang kanyang ama at sa pagkilala ng kanyang nakasama. Tamang desisyon ang ginawa niya kahit mahirap, punong pagmamalaki.
ang loob ni Maria ngayon ay ganap na katahimikan. Nakaraan na siya sa Bagyo upang maunawaan na ang halaga ng isang sundalo ay hindi kailanman tinibag ng material. Ang unipormeng suotin niya ay ang kalasagnam nga mahihina, at ang tahanan na ito ay ang muong na pagmamahal. Ang seremonya ng pagbubukas ay marangal ngunit mainit. Ang mga lumang kasama, ang mamiyembro ng espesyal na task force ay naroroon para ipagdiwang ang tagumpay ni Maria. Tumingin sila sa kanya ng may pagkilala at paggalang hindi dahil siya ang manugang ng isang mayamang pamilya, kundi dahil siya ay isang matapang na opisyal na nangahas tumayo laban sa kasamaan at ipagtanggol ang katotohanan. Hanggang sa dulo, nakipagkamay si Maria sa bawat isa. Ang ngiti niya ay maningning sa liwanag ng umaga, isang kagandahang luma at punong lakas. Sa gitna nga na bisita at mga mamahayag, isang batang reporter ang lumapit kay Maria, hawak ang recorder ng may pag-usisa. Dahan-dahang tinanong ng reporter, "Inspector, marahil hindi mo malilimutan ang nakagulat na kasal noong isang taon na may 100 gintong pulseras at ang dramatikong katapusan. Kung babalik ang panahon, magsisisi ka ba na nawala ang pagkakataon na maging manugang sa mayamang pamilya sa loob lamang ng isang gabi?" Nanatiling tahimik si Maria saglit, ang mga mata ay nakatutok sa kanyang amang nagtatawang kasabay ng mga bata. Hindi siya nagatubili sa halip, ang ngiti sa kanyang mga labi ay naging mas malalim. Tumingin siya ng tuwid sa kamera, ang boses ay kalmado at tiyak. "Magsisisi, hindi ako nagsisi kahit isang sandali. Sa kabaliktaran, nagpapasalamat ako sa gabing iyon. Ang 100 gintong pulseras ay talagang malaki, ngunit napakaliit nito kumpara sa pagmamalaki ngaking ama at akin. Hindi iyon isang paggawala, iyon ay isang muling paghahanap ng sarili. Ang kasal na hindi natuloy ay ang pinakamahahalagang aral sa aking buhay. Itinuro nito sa akin na ang dignidad ay ang tanging bagay na hindi maaring ipagbili o mapalit, at ang isang sundalo ay hindi kailanman luluhod sa harap ng pera." Ang pahayag ni Maria ay tumunok sa gitna ng espasyo, tinanggap ng malakas na palakpak mula sa mga matandang sundalo. Isang taon na ang lumipas, ang mga api ay nagbabayad na sa kulungan, ang mga duwad ay nalunod sa kanilang pangsariling basura. Ang tanging nananatiling maningning ay ang pagmamalaki ng mga sundalo sa ilalim ng liwanag ng araw. Inakay ni Maria ang kanyang ama sa makitit na landas ng tahanan. 2 anino, isa matanda, isa bata, lumalakat ng matibay, iniiwan sa likod ang lahat ng naging habdi ng nakaraan. Ang gintong liwanag ng araw ay sumasakop sa balikat ng uniporme ng sundalo, maningning at mas mahalaga kaysa sa anumang ginto sa mundong ito. Ang liwanag ng hapon ay nakakaimpit sa maingat na mga eskinita ng isang maralitang komunidad sa Divisoria, kung saan ang amoy ng basa at lumang paligid ay nagtatagpo ng amoy ng pagkain mula sa mga kariton ng mga nagtitinda. Kasama ni Maria ang kanyang patrol team sa isang pagbisita nga kaalaman sa batas at pagsusuri na mga residente sa lugar. Matatag ang lakad niya, ang uniforme ay nagbibigay na liwanag sa maruming sulok ng kalsada. Hindi niya inakala na sa pinakamababang bahagi ng lipunan na ito, siya ay muling haharapin ang mga multo ng dating maningning na nakaraan. Sa tabing isang mataas na basurahan na mabaho, isang manipis na babae na may mapaksalop na damit ang nakaupo sa sahig. Ang dating maayos na buhok ay ngayon ay gumugupit, puting-puti at nakabitin sa kalahati ng kanyang gutom na mukha, si Doña Carmen. Ang dating matalas at mapangyarihang mga mata ay ngayon ay walang buhay. Nagmumura siya ng walang kapaguran. "Saan na ang aking ginto? Ang 100 gintong pulseras ko nasaan na? Manugang, ilabas mo na ang ginto." Ang ma-VIP na panauhin ay naghihintay sa pangunahing bulwagan. "Bakit ganito kadilim? Sino ang nagpatay ng ilaw sa aming tahanan?" Nanatiling tahimik si Maria, ang puso niya ay pumiga saglit sa nakakalungkot na tanawin. Ang labis na pagkamakasarili at kasawian ay nagpabagsak sa babae na dating nagama ng buhay ng iba. Ginawa siyang isang walang kaluluwa sa gitna ng basura ng lipunan. Ang parusa ng batas ay naipatupad na, ngunit ang parusa ng konsiyensya at karma ay tila mas malupit pa. Sa oras na iyon,
Isang lalaking nasa gitnang gulang na may maitim na balat at malalim na mga mata ay lumabas mula sa isang maliit na tindahan ng pagkukumpuning ng makina malapit sa lugar. Si Daniel, ang dating mayos na branded na polo, ay napalitan ng naktataklay na tela ng proteksyon na may mansa ng langkis at pawis. Dahan-dahang dinala niya ang isang mangkok ng mahinang lugaw patungo kay Doña Carmen. Mahinahon siyang nagalif, "Nanay, kumain ka na. Huwag ka nang mahanap, wala nang ginto, wala nang mayroon tayo, iniwan na tayong lahat." Tumitingin si Daniel ng malinaw at natigilan nang makita si Maria. Ang mangkok sa kanyang kamay ay nanginig, ang luha ay biglang dumating sa kanyang guhit na pisngi. Wala nang kayabangan, wala nang banta na tira, lamang ang huling pagsisisi na umabot hanggang sa kaibuturan ng buto. Yumukot si Daniel, hindi niya matingnang tuwid ang maningning na uniforme ng dating asawa. Nanginig ang boses niya sa hiya, "Maria, ikaw ba iyan? Nag-iisip ako sa iyo, humihingi akong tawad. Kung noong araw ay nakinig sana ako sa iyo, kung sana ay may sapat akong lakas ng loob para ipagtanggol ang tatay mo, siguro ay naging iba ang lahat. Hindi rin sana ako nabuhay sa kahirapang ito." Ang loob ni Maria sa oras na iyon ay walang kasiyahan ng nagwawagi. Tumingin siya kay Daniel at kay Doña Carmen, nakita lamang niya ang lungkot para sa mga buhay na nagsisarili nilang itinambak sa kailaliman ng kasakiman. Ang pagamak nung nakaraan ay napalitan ng pagmamalasakit ng isang taong tunay na nakarating na sa kapayapaan. Naintindihan niya na ang pagpapatawad sa kaaway ay ang pinakamabuting paraan para mapanatiling malinis ang kanyang puso. Hindi nagsalita si Maria ng kahit anong masakit na salita, hindi rin naalala ang masakit na gabi ng kasal. Dahan-dahan siyang kumukuhang pitaka, pumunta sa kalapit na tindahan ng pagkain at bumili ng 2 bahagi ng mainit na kanin kasama ng ilang kahon ng gatas. Inilapag niya nga ito sa tabi ng kinaupuan ni Doña Carmen at tumingin kay Daniel ng may kalmadong saloobin ngunit puno ng empatiya ng isang sundalo. "Alagaan mo siya ng mabuti. Ang nakaraan ay nakalilimutan na, ituring mo itong halaga na binabayaran upang magsimula ng bagong buhay ng matuwid. Ang aking ama ay maayos pa rin." Matagal na siyang nagpatawad sa lahat ng nangyari. Lumuhod si Daniel sa sahig, ang pagtangis ay tumambol kasabay ng bumabagsak na ulan sa maralitang eskinita. Napagtanto niya na habang ang kanyang pamilya ay sumamba sa mga ilusyonaryong halaga ng ginto at katayuan at nahulog ng ganap, si Maria at ang kanyang ama ay patuloy na matatag dahil sa pundasyon ng moralidad at pagpapahalaga sa sarili. Ang kabutihang loob ni Maria sa sandaling ito ay ang pinakamasakit na sampal sa kanyang nakalipas na kahinaan. Naintindihan ni Daniel na permanente na niyang nawala ang pinakakahangahangang babae sa kanyang buhay, nawala ang pagkakataon na mabuhay ng may kahulugan. Lumiko si Maria at lumakad papalayo, hindi lumingon. Ang anino niya ay mahaba sa makitid na eskinita, mataas at marangal. Ang huling liwanag ng araw ay bumabangga sa kanyang uniforme, nagpapagana ng diwangang isang sundalo na palaging naglalagay ng katarungan at dignidad ng tao ng una sa lahat. Sa likod niya, ang bulong ni Doña Carmen tungkol sa ginto, ang pagiyak ni Daniel, lahat ay unti-unting natutunaw sa kawalan. Ang kaibahan sa pagitan ng isang panig, ang pagbaksak at pagkalokong sanhi ng material na pagsamba, at sa isa pang panig ang tibay at kaliwanagan ng mga nagpapanatili ng moralidad, ay naging malinaw ng higit pa kaysa kailanman. Ang kapayapaan ng kaluluwa ang tunay na pinakamahalagang ginto na hindi kayang agawin ng kahit anong kapangyarihan. Ngumiti si Maria at nagpatuloy sa paglalakad sa landas ng katarungan. Ang puso ay magaan tulad ng ulap sa langit. Ang malaking bulwagan na pulis na Pilipinas ngayon ay makulay na mabandila at palatandaan. Ang solemneng kapaligiran ay sumasaklawa sa lahat ng sulok. Ito ay isang seremonyang pagkilala sa mga natatanging miyembro ng pulis na may espesyal na nagawa sa paglaban sa kriminalidad, sa ekonomiya at sa pagpapatupad ng pagtulong sa mga veteranong sundalo.
Nakatayo si Maria sa hanay ng mga kinikilala. Ang uniforme ng mataas na opisyal ay maayos. Ang ranggo ay nangningning sa ilalim ng ilaw ng entablado. Ngunit kakaibang sa dating malamig at tiyak niyang hitsura sa araw-araw, ang mga mata niya ngayon ay puno ng pagkagalawa habang ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa magaspang na kamay ng kanyang ama. Nang isinigaw ang pangalan ni Maria, hindi siya umakyat sa entablado. Nang mag-isa dahan-dahan niyang inakay ang matandang sundalo sa maayos ngunit puno nga mga parangal na uniforme ng pasulong sa gitna ng entablado. Ang buong bulwang na biglang napatigil pagkatapos ay isang malakas na palakpak ang sumiklap matagal at walang tigil. Hindi lamang ito pagtangkilik sa isang mahusay na opisyal, ito ay malalim na paggalang sa isang henerasyon ng nga ama na naalay ng dugo at buhay para panatilihin ang bansa. Sa entablado, ang mataas na opisyal ay nagbigay na parangal na medalya kay Maria at pagkatapos ay mainit na nakipagkamay sa matanda. Nakatayo ng tuwid si Maria, mahinahon niyang kinuha ang nanginginig na kamay ng kanyang ama at dahan-dahang inilagay ito sa bagong maningning na medalya sa kanyang dibdib. Ang matanda ay bahagyang hinalaw ang bawat sulok ng medalya. Ang bulag na mga mata niya ay nakatutok sa harap, parang nakita ang buong langit ng katarungan. Ang boses niya ay nanginginig ngunit puno ng pagmamalaki. Maria, napakagaling mo. Ang medalyang ito mo ay mas maliwanag pa kaysa sa mga medalya ko noong araw. Kontento na ako, anak. Naramdaman ni Maria na ang kanyang ilong ay naging maasim ng luha. Tumingin siya sa hanay ng mga bisita at nakita ang kanyang mga kasama na ngumingiti. Nakita ang mga veteranong sundalo mula sa tahanan na dumating para sumama sa selebrasyon. Ang loob ni Maria ngayon ay walang lugar para sa mamultong nakaraan o sa mawalang kalulugang gintong pulseras ng pekeng mayamang pamilya. Naintindihan niya na ang karangalan ay ang tanging bagay sa mundong ito na hindi kailanman may pagbibili o mapapalitan. Sa entablado, ang boses ni Maria ay tumunog ng malinaw at nagbibigay inspirasyon. Nakatayo ako rito hindi bilang isang individual na bayani kundi bilang anak ng isang sundalo. Ang pinakamalaking aral na natutuhan ko ay wala sa mga aklat ng propesyon na kalaga ito sa tahimik na sakripisyo ng aking ama. Nais kong ipahayag na ang katarungan ay walang bawal na lugar at ang pagpapahalaga sa sarili ng isang tao ay walang halaga. Ang pagprotekta natin sa batas ay pagprotekta sa pananampalataya na mamamayan sa katotohanan. Natapos ang seremonya sa tunog ng marangal na marsa. Inakay ni Maria ang kanyang ama pababa sa entablado dumaan sa mga pagbati, mga kamera ng mamamahayag na palibot. Nais lamang niyang ilaan ang sandaling ito sa dalawa nilang mag-ama. Umalis sila sa bulwagan at pumasok sa daanan patungo sa parkeng lungsod kung saan ang mga hanay ng berdeng puno ay umaalon ng masaya sa liwanag. Ang mahinang hangin ng hapon ay nagdadala ng banayad na amoy ng sampagwita at damong berde. Dahan-dahang naglakad ang magama sa ilalim ng matandang puno. Ang gintong liwanag ng araw ay kumakalat sa balikat ng matandang sundalo at sa dalawang ranggo ng unipormeng opisyal nagliliha ng isang tanawin na nagpapahinga ng puso. Naramdaman ni Maria na ang kanyang buhay ay parang isang bilok na ganap nang nakompleto mula sa madilim at mapahiyang gabi ng kasal hanggang sa liwanag ng tagumpay ngayong hapon. Ang magintong pulseras nun ay naging alaala na lamang. Ang kapayapaan ng kaluluwa at ang masayang ngiting ng kanyang ama ang tunay na kayamanan. Tumingin siya sa kanyang ama, nakita niya ang matanda na lumalakat ng higit pang matatag kaysa kailanman. Ang tungkod ay kumakatok sa kalsada parang pagpapatunay ng mapagmataas na pagkakaroon ng isang malaking pagkatao. Alam ni Maria na kahit bukas ay may dagdag pang mahamon, mas marami pang makaso na magiging mahirap mananatili siyang matatag dahil sa loob niya ay dumadaloy ang dugong ng masundalo, ang dugong hindi kailanman natututo, lumuhod sa kasamaan at kahimawarian. Ang gintong liwanag ay sumasakla sa balikat na uniporma na sundalo, maliwanag at mas mahalaga kaysa sa anumang ginto sa mundong ito. Ngumiti si Maria,
mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang ama, sabay nilang hakbang patungo sa kinabukayan na punong liwanag. Ang kwento ng 100 gintong pulseras ay natapos na nagbibigayang daan sa isang mahabang awit tungkol sa karangalan at sagradong pagmamahal ng isang ama at anak. Mga kaibigan, ang kwento nina Senyor Inspektor Maria Santos at en kanyang amang bulag ay hindi lamang isang pagsasalungatan sa pagitan en kabutihan at kasamaan, ito ay isang malinaw na pahayag tungkol sa halaga en karangalan. May mga bagay na mabibiling ang 100 gintong pulseras, ngunit may mga bagay tulad ng pagpapahalaga sa sarili, pagiging mapagmahal na anak, at iwang isang sundalo na walang kayamanan sa mundong ito ang kayang palitan. Natalo na sina Doña Carmen at Daniel nang sandaling inisip nila na ang pera ay makakayurakan ng dignidad ng tao. Kung ikaw si Maria sa mapagpasyang gabing iyon, pipili ka bang manahimik para matamasa ang yaman at karangyaan, o tatatayo ng may determinasyon para ipagtanggol ang iyong mahal na amang matanda?